Nalaglag ang baso mula sa nanginginig niyang kamay bago pa man niya ito tuluyang mailapag sa mesa. Umalingaongaw sa buong silid ang tunog ng nababasag na kristal, kasabay ng pagsambulat ng malamig na tubig sa makintab at madilim na kahoy ng lamesang gawa sa Nara. Para kay Liana, ang tunog na yon ay kasintunog ng pagguho ng lahat ng pangarap na maingat niyang binuo sa kanyang isipan. Hala, sorry! Agad niyang sambit, ang tinig ay halos hindi marinig. Naramdaman niya ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa isang iglap, ang malawak at marangyang sala ng mansyon ng mga Vilena ay tila lumiit at nagmistulang isang kulungan kung saan lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Isang tanong ang mabilis na umikot sa kanyang isip. Ano ang ginagawa ko dito? Kanina lang, habang hawak kamay silang pumasok ni Marco sa dambuhalang pinto ng mansyon, pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa na inihahatid sa kanyang palasyo. Ngayon, sa harap ng basag na baso at basang lamesa, pakiramdam niya ay isa siyang pulubi na naligaw sa hindi niya teritoryo. Okay ka lang, mahal? Ang malambing na tinig ni Marco ay tila isang lubid na humila sa kanya mula sa kumunoy ng hiya. Lumapit ito at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Okay lang ako. Yung mesa, yung baso? Hirap niyang sabi habang dali-daling pinupulot ang mga bubog. Hayaan mo na yan, Liana. It's just a glass. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay para pigilan siya. Baka masugatan ka pa. Pero baka magalit ang papa mo. Mukhang mamahalin itong mesa. Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Marco. Huwag mong intindihin yan. Mas mahalaga ka kaysa sa kahit anong kasangkapan dito. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ni Liana sa sinabi nito. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, sinalubong siya ng isang pares ng mga matang matalim at mapanuri. Nakatayo malapit sa pasilyo ang isang matandang lalaki na nakauniporme ng gwardya, si Mang Carding. Kanina, nang ipakilala siya ni Marco sa mga kasambahay, siya lang ang hindi ngumiti. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. At ngayon, ang mga matang iyon ay muling nakatutok sa kanya. Walang emosyon, walang awa. Tila isang hukom na nagbigay na ng hatol. Hindi ka karapat-dapat. Napayuko si Liana, biglang nahiya sa kanyang suot na bestida na binili niya mula sa ukay-ukay para lang maging presentable sa araw na ito. Sino po ba ang naglilinis dito? Tulungan ko na po siyang magpunas. Alok niya, para lang may ibang pagtuunan ng pansin. Isang katulong na nagngangalang Manang Elena ang mabilis na lumapit na may dalang basahan at dustpan. Ako na po, ma'am. Huwag na po kayong mag-alala. Ang salitang ma'am ay tila kuryenteng gumuhit sa kanyang pandinig. Hindi siya sanay. Pakiramdam niya ay isa itong pangungutya. Biglang may lumitaw na isang babae mula sa hagdanan. Maganda, matangkad at balot sa isang eleganteng damit na halatang libo-libo ang halaga. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Marco, pinsan, narinig ko may nabasag. Bati nito bago lumingon kay Liana. Oh, hello there. You must be Liana. Angelica, si Liana nga pala. Ang fiancé ko. Pagpapakilala ni Marco, may ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga labi. I know. I've heard so much about you, sabi ni Angelica. Iniabot ang malambot nitong kamay. Welcome to the family. Pasensya ka na sa mansyon, medyo magulo. At huwag mong alalahanin yan. Sabay turo sa basang mesa. That old table has seen worse. Ang bawat salita ni Angelica ay matamis. Pero naramdaman ni Liana ang isang pahiwatig ng lamig sa ilalim nito. Gusto mo bang makita ang hardin, Liana? It's my tita's pride and joy. Alok ni Angelica. At bago pa man makasagot si Liana, ay marahan na siyang hinila nito palabas. Ang hardin ay isang paraiso.
puno ng mga rosas, orchid at mga halamang hindi pa niya nakikita kailanman. Bilang isang landscaper, namangha si Liana sa disenyo at alaga ng lugar. Maganda, hindi ba? Sabi ni Angelica habang naglalakad sila sa isang makitid na daanan na gawa sa bato. Maraming pinagdaanan ang hardin na ito, tulad ng pamilya namin. Tumigil si Angelica sa tapat ng isang kumpol ng mga puting rosas. Alam mo si Marco, marami na siyang ipinakilalang babae dito. Mga babaeng magaganda, mayayaman, edukada. Pero lahat sila, may isang bagay na wala, na marahil ay nakita niya sa'yo. Hindi alam ni Liana kung papuri ba yon o isang patagong insulto. Sana lang, hindi ka katulad nila. Patuloy ni Angelica, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Sana hindi mo siya saktan. My uncle, si Tito Ricardo, he's very protective of Marco. Ayaw na ayaw niyang nakikitang nasasaktan ng anak niya. Naramdaman ni Liana ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Ang paraiso ay biglang nagkaroon ng mga tinik. Mahal ko po si Marco. Yun lang ang naisagot niya. I'm sure you do. Sagot ni Angelica. Sabay tapik sa kanyang balikat bago sila bumalik sa loob. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan kung saan pilit nang ngumiti si Liliana sa harap ng mga pagkaing hindi niya alam kung paano bigkasin ang pangalan, dinala siya ni Marco sa balkonahe ng kwarto nito. Tanaw mula doon ang kumikinang na mga ilaw ng syudad at ang tahimik na hardin sa ibaba. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Marco. Sabay yakap sa kanya mula sa likuran. Huminga ng malalim si Liana. Nilalasap ang pamilyar na amoy ng pabango ng lalaking mahal niya. Dito, sa mga bisig ni Marco, ligtas siya. Medyo nakakakaba. Pag-amin niya. Ang laki ng bahay niyo. At si Angelica. At si Mang Carding. Parang hindi nila ako gusto. Hinalikan ni Marco ang kanyang buhok. Hayaan mo sila. Si Angelica, ganyan lang talaga yan. At si Mang Carding, trabaho niya lang yon. Ang importante, mahal kita. At sigurado ako, kapag nakilala ka ni Papa, mamahalin ka rin niya. Naniwala si Liana. Gusto niyang maniwala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinandal ang ulo sa dibdib ni Marco. Siguro nga, iniisip niya lang ang lahat. Siguro kailangan niya lang magtiwala. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa hardin sa ibaba, bigla siyang natigilan. Sa gitna ng kadiliman, sa ilalim ng isang puno ng acacia, may isang aninong nakatayo. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit alam na alam niya kung sino iyon. Si Mang Carding. Nakatayo lang ito doon, hindi gumagalaw. Nakatingala sa direksyon nila. Kahit mula sa malayo, ramdam na ramdam ni Liana ang bigat ng mga titig nito. Isang titig na puno ng paghusga, isang anino sa paraisong ipinangako sa kanya ni Marco. At sa isang iglap, bumalik ang kaba, mas matindi at mas malalim kaysa kanina. Pinagmasdan ni Don Ricardo Villena mula sa monitor ng CCTV ang pasilyo sa itaas. Tahimik na. Marahil ay tulog na ang kanyang anak, si Marco, at ang babaeng iyon. Liana, pangkaraniwan ang pangalan, pangkaraniwan ang mukha, pangkaraniwan ang lahat sa kanya. At iyon mismo ang kinatatakutan niya. Dahil ang pinakamapanganib na lason ay madalas nakatago sa pinakapangkaraniwang sisidlan. Bumalik sa kanyang isipan ang eksena kanina sa sala. Ang pagkakabasag ng baso, ang pagkataranta sa mukha ng dalaga. Para sa iba, iyon ay isang simpleng aksidente. Para sa kanya, iyon ay isang senyales, isang bitak sa perpektong imahe na sinusubukan nitong ipakita. Isang patunay na hindi ito sanay sa yaman, na hindi ito nabibilang sa mundong ito. Napabuntong hininga siya at isinandal ang likod sa kanyang upuan. Ang uniforme ng gwardiya na suot niya ay medyo masikip sa balikat, ngunit kailangan niya itong tiisin. Ito ang pinakamabisang paraan para makita ang tunay na kulay ni Liana Reyes.
Bilang si Don Ricardo Villena, lahat ay yuyuko at magpapakita ng kanilang pinakamagandang mukha. Pero bilang si Mang Carding isang hamak na gwardya, siya ay nagiging hangin, hindi pinapansin. At kapag ang isang tao ay hindi pinapansin, doon lumalabas ang tunay niyang ugali. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan, isang multo mula sa nakaraan na kailanmay hindi siya tinantanan. 30 taon na ang nakalipas, bata pa siya, puno ng pangarap at tiwala. Nakilala niya si Marisa, maganda, malambing, at tila umiikot ang mundo niya para kay Ricardo. Ipinagkatiwala niya dito ang lahat, ang kanyang puso, ang kanyang mga plano, at ang perang pinaghirapan niya para simulan ang kanyang unang malaking proyekto. Isang araw, paggising niya, wala na si Marisa. Wala na rin ang pera. Ang natira lang ay isang maikling sulat na nagsasabing, "Pasensya na." Hindi pera lang ang ninakaw nito. Ninakaw nito ang kakayahan niyang magtiwala. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya magiging bulag at hinding-hindi niya hahayaang maranasan ng kanyang kaisa-isang anak ang sakit na minsang dumurog sa kanya. Kinabukasan maaga siyang nag-ikot sa hardin, gaya ng nakagawian ni Mang Carding. Nakita niya ang hardinerong si Mang June na nag-aalaga ng mga rosas. "Magandang umaga, June," bati niya, sa boses na medyo magaspang at tumataginting sa awtoridad ng isang matagal nang nagsisilbi. "Magandang umaga rin po, Mang Carding," sagot nito. Nagkunwari siyang sinusuri ang mga halaman. "Mukhang masaya si Sir Marco kahapon, ano? Dinala na rin sa wakas dito yung nobya niya." "Oo nga po mukha namang mabait si Ma'am Liana. Simple lang, hindi tulad ng mga ibang dinala ni Sir dito dati." Kumunot ang noo ni Ricardo. "Simple, anong ibig mong sabihin?" Alam niyo na. Magalang. Kinausap pa nga ako kanina. Nagtatanong tungkol sa mga halaman. Halatang may alam din siya." Hindi nagsalita si Ricardo. Sinusubukan niyang hanapin ang butas, ang anumang pahiwatig ng pagkukunwari. Taga saan daw ba? Mayaman ba ang pamilya? Nagkibit balikat si Mang June. "Narinig ko lang po sa mga kasambahay. Ulila na raw po. Galing probinsya. Pero masipag daw po at may sariling maliit na business ng landscaping." Ulila. Mahirap. Perpekto. Isang kwento na kay daling ibenta, kay daling paniwalaan. Para kay Ricardo, ang bawat detalye ay hindi nagpapagaan sa kanyang dibdib. Bagkus ay lalo lang nagpapatibay sa kanyang hinala. Mas madaling tuksuhin ng pera ang isang taong walang-wala. Pumasok siya sa loob ng mansyon at kinuha ang isang lumang pitaka mula sa kanyang locker. Binuksan niya ito at binilang ang laman. 50,000 piso. Sapat na para masilaw ang sinumang nangangailangan. Inilagay niya ang isang luma niyang ID sa loob para masabing may nagmamay-ari nito. Ito na ang unang pagsubok. Isang simpleng pagsubok sa katapatan. Lumabas siyang muli at maingat na inilapag ang pitaka sa isang upuang bato sa ilalim ng mayabong na bougainvillea. Isang lugar na madalas daanan at kung saan magandang umupo para magpahangin. Pagkatapos, nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman kung saan kitang-kita niya ang upuan ngunit hindi siya makikita. Nagdaan ang ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng tubig mula sa fountain. At pagkatapos, dumating si Liana. Nakasuot ito ng simpleng bestida at tsinelas. Dahan-dahan itong naglalakad, hinahaplos ang mga bulaklak, tila ninanamnam ang katahimikan ng umaga. Huminto ito malapit sa upuan, at sa isang iglap, napansin nito ang itim na pitaka. Hindi gumalaw si Ricardo. Pinigilan niya maging ang kanyang paghinga. Nakita niyang dahan-dahang lumapit si Liana. Tumingin ito sa paligid na para bang may hinahanap. Nang makita nitong walang tao, marahan nitong dinampot ang pitaka. "Heto na," sabi ni Ricardo sa kanyang sarili. Isang ngisi ang nagsimulang gumuhit sa kanyang mga labi.
Binuksan ni Liana ang pitaka. Nakikita ni Ricardo ang panlalaki ng mga mata nito nang makita ang makapal na bungkos ng pera. Napalunok ito. Hawak-hawak nito ang yaman na marahil ay hindi pa nito nahawakan sa buong buhay niya. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ibubulsa ba niya ang pera? Itatago ba niya ang pitaka? Ngunit ang sumunod na ginawa ni Liana ay hindi niya inaasahan. Isinara nito ang pitaka. Hindi ito kumuha kahit isang sentimo. Tumingin itong muli sa paligid at nang wala pa ring makita, mabilis itong naglakad. Hindi pa balik sa mansyon, kundi diretso sa guardhouse kung saan siya dapat naka-duty. Napatanga si Ricardo. Imposible. Mali ba siya ng basa? Nakalabas na sana siya sa kanyang pinagtataguan ng isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Tito Carding, anong ginagawa niyo dyan? Si Angelica. Nakangiti ito, ngunit ang mga mata ay tila ng uusisa. Wala, iha. May tinitingnan lang akong kung anong gumagalaw sa halaman. Mabilis niyang palusot. Sumilip si Angelica sa direksyon ng guardhouse at nakita si Liana. Nakausap ang isa pang gwardya. Inaabot ang pitaka. Ah, sabi ni Angelica na may pahiwatig ng pagkaaliw sa kanyang boses. Isinauli niya pala. Naramdaman ni Ricardo ang isang bahagyang kurot ng pagdududa sa sarili. Ngunit bago pa man ito lumalim, nagsalitang muli si Angelica sa boses na tila nagbibigay lang ng isang walang mali siyang obserbasyon. Mabuti na lang. At maraming CCTV camera sa buong hardin, ano po. Mahirap na. Ang isang matalinong tao hindi kikilos sa unang pagkakataon. Lalo na kung alam niyang may nanonood. Ang mga salita ni Angelica ay tumama kay Ricardo na parang kidlat, na wala ang kanyang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang mas malamig, mas matibay na paniniwala. Tama. Siyempre, ang mga kamera. Ang babae ay hindi tapat. Matalino lang siya. Naglalaro lang ito ng isang mas mahabang laro. Ang unang pagsubok ay hindi niya naipasa. Bagkus, ipinakita lang nito kung gaano ito kahusay na artista. Napangisi si Don Ricardo. Kung gayon, kailangan niyang maghanda ng isang entablado kung saan kahit ang pinakamagaling na artista ay mapipilitang ibunyag ang kanyang tunay na mukha. Lumipas ang mga araw na para bang mga aninong dumadaan lang sa paligid ni Liana. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Villena na sa unay tila isang palasyo ay unti-unting nagiging isang gintong hawla. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga salitang hindi binibigkas at mga tinging tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Pinipilit niyang ngumiti, makibagay, at ipakita ang pinakamabuti sa kanyang sarili. Ngunit sa bawat pagngiti niya, nararamdaman niya ang mga mata ni Mang Carding na nakamasid. Sa bawat pagtulong niya sa mga kasambahay, naririnig niya ang mga bulungan na hindi niya maintindihan. Nako, ang sipag naman ni Ma'am Liana. Baka mapagod. Hayaan mo na, nagpapakitang gilas lang yan kay Sir Marco. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Kung hindi siya kikilos, sasabihing tamad. Kung kikilos naman siya, sasabihing nagpapakitang tao. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang manipis na alambre at sa magkabilang dulo ay naghihintay ang pagkadapa. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa library at nagbabasa-basa ng mga libro tungkol sa landscape architecture, lumapit si Angelica. May dala itong isang makapal at mabigat na photo album. Liana, bored ka ba? Tanong nito. Ang nangiti ay kasing tamis ng pulot. Gusto mong makita ang mga lumang litrato namin? Tumango lang si Liana. Nagpapasalamat sa kahit anong makakausap. Umupo si Angelica sa tabi niya at binuklat ang album. Ang mga pahina ay puno ng mga larawan ng isang masayang pamilya. Isang batang Marco na nakangiti, isang guwapong Don Ricardo noong kabataan nito at isang napakagandang babae na may mahinahong nangiti, ang ina ni Marco. Ito si Tita Isabella, ang mami ni Marco. Sabi ni Angelica, sabay turo sa isang larawan
kung saan nakasuot ang ginang ng isang makinang na berdeng alahas sa kanyang dibdib. She was the kindest woman I knew. At ito, dinutot nito ang alahas. Ito ang paborito niyang piyesa, isang emerald brooch na bigay pa ng lolo ni Tito Ricardo sa lola niya. Family heirloom, ika nga. Namangha si Liana sa ganda ng brooch. Nasaan na po iyan ngayon? Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Angelica. Napalitan ng lungkot ang kanyang nangiti. Nawala. Ninakaw. Maraming taon na ang nakalipas. Isang kasambahay na pinagkatiwalaan ni tita ang kumuha. Sobrang dinamdam ni Tito Ricardo yon. Hindi dahil sa halaga ng alahas, kundi dahil sa pagtataksil. Simula noon, naging doble ang pag-iingat niya sa mga taong pinapapasok niya sa buhay niya at lalo na sa buhay ni Marco. Tumingin si Angelica ng diretso sa mga mata ni Liana. Kaya alam mo na, he hates carelessness, pero mas kinamumuhian niya ang kasinungalingan at pagnanakaw. Para sa kanya, iyon ang pinakamatinding kasalanan. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi iyon isang simpleng kwento. Iyon ay isang babala. Lalo siyang nalungkot ng mga sumunod na araw. Si Marco ay naging abala sa isang malaking proyekto sa kanilang kumpanya. Madalas itong late umuwi at kapag dumarating naman ay pagod na. Sinubukan niyang kausapin ito isang gabi tungkol sa kanyang mga agam-agam. Marco, pakiramdam ko. Hindi ako tanggap dito. Simula niya habang nakaupo sila sa kama. Inalis ni Marco ang kanyang salamin at marahang minasahe ang kanyang mga sentido. Mahal, pagod lang yan. Naninibago ka lang. Bigyan mo lang sila ng panahon. Pero si Mang Carding, palagi siyang nakatingin. At si Angelica, ang mga sinasabi niya, parang laging may ibang kahulugan. You're just overthinking things, sabi ni Marco, humihikab. Si Angelica, mabait yon. At si Mang Carding, he's just doing his job. Huwag mo na silang isipin, okay? Ang isipin mo, malapit na tayong ikasal. Hinalikan siya nito sa noo at nahiga na. Ilang sandali lang ay narinig na niya ang mahimbing nitong paghinga. Naiwan si Liana na gising, yakap ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang karagatan ng mga taong hindi niya kilala. Kahit si Marco, ang kanyang kanlungan, ay tila hindi siya may intindihan. Isang araw, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Mang Carding na kausap ang isang security personnel. Siguraduhin mong walang makakapasok sa West Wing. Utos nito. Lalo na yung bisita ni Sir Marco. Bawal siyang pumunta doon. Mahigpit na bilin ni Sir Ricardo. Pakiramdam ni Liana ay sinampal siya. Ang bisita. Siya iyon. Bakit may mga lugar sa bahay na bawal para sa kanya? Hindi ba't malapit na siyang maging parte ng pamilya? Ang bawat araw ay isang bagong pagsubok sa kanyang katatagan. Ang dating pag-asa at pananabik ay unti-unting napapalitan ng pagkabalisa at lungkot. Ang mansyon ng mga Villena ay hindi na isang paraiso. Ito ay isang labirinto at nararamdaman niyang naliligaw na siya. Isang umaga, habang umiinom siya ng kape sa hardin, nagring ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa probinsya. Ang tiyahin niya. Liana anak. Umiiyak ang boses sa kabilang linya. Ang tiyupeping mo. Inatake sa puso kagabi. Kailangan daw operahan agad. Nabitawan ni Liana ang kanyang tasa. Ano po? Kumusta na po siya? Nasa ospital kami ngayon. Pero wala tayong pera anak. Malaki ang kailangan. 200,000, sabi ng doktor. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Liana. Ang tiyahin at tiyuhin niya ang nag-aruga sa kanya mula nang maulila siya. Sila ang tanging pamilya niya. Sige po, tiya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan. Sabi niya, kahit hindi niya alam kung paano. Nang ibaba niya ang telepono, napahagululo siya ng iyak. 200,000. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera?
Pwede siyang humingi kay Marco, pero ayaw niya. Iyon ang unang-unang bagay na ayaw niyang gawin. Ayaw niyang isipin ng pamilya nito na isa siyang manggagamit. Ang kanyang dignidad, ang tanging yaman na maipagmamalaki niya. Pero ang buhay ng kanyang Tio Peping ang nakasalalay. Napayuko siya. Ang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Sa kanyang desperasyon, hindi niya namalayan ang isang anino na tahimik na nakamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Isang anino na naghihintay sa tamang sandali para isagawa ang susunod nitong hakbang. Hawak ni Don Ricardo ang isang manipis na folder. Sa loob nito ay ang kumpletong ulat mula sa pribadong investigador na inupahan niya. Naroon ang lahat. Ang pangalan ng ospital kung saan dinala ang tiyuhin ni Liana, ang eksaktong halaga na kailangan para sa operasyon, at ang katotohanang wala ni isang kusing sa bangko ang pamilya nito sa probinsya. Perpekto. Ang pagkakataon mismo ang naglapag ng pay-in sa kanyang harapan. Isang sitwasyon kung saan kahit ang pinakamatibay na tao ay matutuksong kumapit sa patalim. Isang sitwasyon kung saan ang pangangailangan ay maaaring maging mas matimbang kaysa sa prinsipyo. Para kay Don Ricardo, hindi ito isang kasawian para sa dalaga. Ito ay isang oportunidad. Ang pinakahihintay niyang pagkakataon para sa pinakapinal na pagsubok. Isinara niya ang folder at inilagay sa ilalim ng kanyang mesa. Tumayo siya, inayos ang kanyang uniforme at huminga ng malalim. Oras na para gampanan ang papel ni Mang Carding, ang hamak na bantay, ang mensahero ng demonyo. Natagpuan niya si Liana sa hardin, sa parehong lugar kung saan niya ito nakitang umiiyak kanina. Nakaupo ito sa isang bangkong bato, nakatingin sa malayo. Ang mga mata ay namumugto at puno ng pag-aalala. Ang dating sigla sa mukha nito ay napalitan ng isang anino. Anino ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit, sinadya niyang gumawa ng ingay ang kanyang mga yapak sa graba para hindi ito magulat. Lumingon si Liana at nang makita siya, isang mabilis na pagbabago ang naganap sa mukha nito. Pilit itong ngumiti, pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata at umayos ng upo. Ang depensa nito ay agad na tumaas. Mang Carding, bati nito. Ang boses ay bahagyang paos. Hindi siya ngumiti. Pinanatili niya ang kanyang seryoso at walang emosyong mukha. Ma'am Liana. Tumayo siya sa harap nito. Pinagkrus ang mga braso sa dibdib. Mukhang malalim ang iniisip niyo. Hindi sumagot si Liana. Nag-iwas lang ito ng tingin. Narinig ko ang nangyari sa tiyuhin niyo. Diretsahan niyang sabi. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Liana. Papaano niyo nalaman? Maliit lang ang mundo ng mga katulong sa bahay na to, ma'am. Mabilis kumalat ang balita. Isang kasinungalingan, pero isang mabisang kasinungalingan. Muling napayuko si Liana. Ang balikat nito ay bahagyang nanginig. Ito na ang pagkakataon. Humakbang si Don Ricardo palapit. Mahirap ang sitwasyon niyo ni panimula niya sa boses na mababa at tila nakikiramay. Malaking pera ang kailangan at alam kong ayaw niyong humingi kay Sir Marco. Tumingala si Liana. Ang mga mata ay nagtatanong. Ang amo ko, si Don Ricardo, patuloy niya. Ayaw na ayaw niyang nakikitang may problema ang kanyang anak. Ayaw niyang nababagabag si Sir Marco habang may mahalaga itong proyekto. Para sa kanya, ang anumang distraction ay sagabal sa tagumpay ng kumpanya. Hinayaan niyang lumubog ang mga salitang iyon sa isipan ng dalaga. Kaya, may alok siya para sa inyo. Kumunot ang noo ni Liana. Alok? Hindi ko po maintindihan. Wala naman dito ang papa ni Marco. Pero nag-iwan siya ng bilin sa akin. Mabilis niyang sagot. Alam niya ang lahat at handa siyang tulungan ka. Isang kislap ng pag-asa ang nakita niya sa mga mata ni Liana. Ngunit mabilis din itong napalitan ng pag-aalinlangan. Bakit niya ako tutulungan? Ngumisi si Don Ricardo sa kanyang isipan
Ngunit ang mukha ni Mang Carding ay nanatiling seryoso. Gaya ng sabi ko, gusto niyang protektahan ang kinabukasan ng kanyang anak mula sa mga hindi kinakailangang pabigat. Ang bawat salita ay isang patalim na maingat niyang ibinabaon. Ibibigay niya sa iyo ang eksaktong halaga na kailangan mo para sa operasyon ng tiyuhin mo. 200,000 piso. Cash. Walang interes. Walang usapan. Ituring mo na lang na tulong. Namimilog ang mga mata ni Liana. Hindi ito makapaniwala. Ti talaga po? Oo. Pero dito na niya ibibigay ang huling pinakamabigat na kondisyon. Ay may isang kapalit. Natahimik si Liana, naghihintay. Kapag natanggap mo na ang pera, kailangan mong umalis. Lalayuan mo si Marco. Hindi ka na magpapakita kailanman. Kakalimutan mo na naging parte siya ng buhay mo. Pirmahan mo lang ang isang kasunduan na nagsasabing kusa kang aalis at ang pera ay mapapasayo agad. Ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Liana ay namatay na parang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Napalitan ito ng sakit, ng hindi makapaniwalang pagtingin. Tila ba sinampal siya ng malakas? Ano? Ano pong sinasabi niyo? Nanginginig niyang tanong. Simple lang, Ma'am Liana. Pera. O si Sir Marco. Hindi pwedeng pareho. Tumayo si Liana. Ang mga kamay ay ikinuyom. Ang dating malungkot na dalaga ay biglang nagkaroon ng apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy ng nasaktang dignidad. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi ko gagawin yan. Pag-isipan mong mabuti, sabi ni Don Ricardo, hindi natitinag. Buhay ng tiyuhin mo ang nakataya dito. Isang pirma mo lang. Tinitigan siya ni Liana ng diretso sa mata. Ang mga tingin na yon, sa unang pagkakataon, ay hindi nagpakita ng takot o pag-aalinlangan. Nagpakita ito ng tapang. Sabihin niyo sa amo niyo, sa inyong Don Ricardo, sabi ni Liana. Ang bawat salita ay matatag at malinaw. Na nagkakamali siya ng akala sa akin. Hindi pera ang habol ko sa anak niya. At kahit gaano ko kamahal ang pamilya ko, hinding-hindi ko ibebenta ang pagkatao ko, ang pagmamahal ni Marco, at ang dignidad ko. Hindi iyan nabibili. Pagkasabi noon, tinalikuran siya nito at mabilis na naglakad pabalik sa mansyon, iniiwan si Don Ricardo na nakatayo. Nag-iisa sa gitna ng hardin. Natigilan si Don Ricardo. Parang isang malakas na sampal ang mga salita ng dalaga. Hindi siya makagalaw. Pinanood lang niya ang papalayong likod ni Liana. Isang likod na diretso, hindi nag-aatubili. Puno ng paninindigan. Sa isang saglit, isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman ang dumaan sa kanyang puso. Paghanga. Isang kislap ng respeto. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 30 taon, may isang taong hindi nasilaw sa kanyang pera. Isang taong mas pinili ang dignidad kaysa sa kaginhawaan. Posible ba? Posible bang nagkamali siya? Habang nilalamon siya ng kanyang mga pag-aalinlangan, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa gilid ng hardin. Isang anino na may suot na matamis na ngiti. Mukhang hindi po nagtagumpay ang plano niyo, Tito Carding. Napalingon si Ricardo. Si Angelica. Nakasandal ito sa isang puno. Ang mga braso ay nakakrus na para bang kanina pa ito nanonood. Hindi sumagot si Ricardo. Bahagya siyang nakaramdam ng inis. Lumapit si Angelica. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at halos walang tunog. Impressive, hindi ba? She's a good actress. I'll give her that. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Angelica. Isang ngiting tila nakakaalam ng isang malalim na sikreto. Naisip niyo po ba, Tito Carding? Bakit siya tatanggap ng 200,000 kung ang pakay niya ay ang buong yaman ng mga Villena? Ang mga salitang yon ay tumusok sa isipan ni Don Ricardo na parang isang punyal. Ang kislap ng paghanga na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho.
na parang hindi ito umiral. Ang 200,000 ay maliit na halaga. Patuloy ni Angelica, ang boses ay tila isang bulong ng ahas. Pang-ospital lang, pero ang kasal kay Marco, iyon ay milyon-milyon. Habang buhay na seguridad, bakit siya pipili ng mumo kung pwede niyang makuha ang buong tinapay? Biglang nag-iba ang paningin ni Don Ricardo sa nangyari. Ang katatagan ni Liana ay hindi na mukhang dignidad. Ito ngayon ay mukhang isang matalinong kalkulasyon. Ang pagtanggi nito sa alok ay hindi isang pagpapakita ng katapatan. Ito ay isang strategic move na pailing siya, hindi sa pagkadismaya kay Angelica, kundi sa sarili niya. Muntik na siyang malinlang, muntik na siyang maniwala. Matalino siya, bulong niya sa sarili. Tumango si Angelica, ang kanyang mga mata ay nagningning sa tagumpay. Mas matalino kaysa sa inaakala nating lahat, Tito. Hindi siya basta-bastang isda na makukuha sa simpleng pain. Kailangan natin ng mas malaking bitag. Tumingin si Don Ricardo sa direksyon kung saan naglaho si Liana. Ang pakiramdam ng paghanga ay napalitan na ng isang mas malamig, mas matinding determinasyon. Hindi niya minaliit ang katapatan ng dalaga. Minaliit niya ang talino nito sa paglalaro. At kung laro ang gusto nito, ibibigay niya ang isang laro na hinding-hindi nito mapapanalunan. Pagkatapos ng maaalab na salitang binitiwan niya kay Mang Carding, nagkulong si Liana sa kanyang silid. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay unti-unting napalitan ng pamilyar na kaba at pag-aalala. Tama ba ang ginawa niya? Paano na ang kanyang tsupeping? Ang pagtanggi niya sa alok ni Don Ricardo ay isang pagtatanggol sa kanyang dignidad, ngunit hindi nito nabayaran ang bayarin sa ospital. Napaupo siya sa gilid ng kama, niyakap ang kanyang cellphone, naghihintay ng tawag mula sa probinsya, habang ang kanyang isip ay ligaw na naghahanap ng solusyon. Magbebenta ba siya ng lupa na naiwan ng kanyang mga magulang? Pero aabutin ng buwan bago maayos ang mga papeles. Uutang. Kanino? Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, may kumatok sa pinto. Liana, pwede ba akong pumasok? Ang boses ni Angelica. Bumuntong hininga si Liana at pinilit ayusin ang sarili bago buksan ang pinto. Nakatayo si Angelica sa labas. May dalang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita kita sa hardin kanina. Mukhang masama ang pakiramdam mo. Okay ka lang ba? Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng paggaan ng loob si Liana. Sa lahat ng tao sa mansyon, si Angelica ang nag-iisang nagpakita ng malasakit. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling niya. Ngumiti si Angelica. Isang ngingiting tila nakakaunawa. Huwag ka nang magpo sa akin. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Baka makatulong na maalis yan sa isip mo. Isang parte ng isip ni Liana ang nagsasabing huwag sumama, ngunit ang parte na nangangailangan ng kaibigan ay mas malakas. Sumunod siya kay Angelica patungo sa isang silid na hindi pa niya napapasukan, ang dating study room ng ina ni Marco. Ang silid ay malinis at tahimik na parabang natutulog lang ang may-ari nito. Dito nagpapalipas ng oras si Tita Isabela noon. Kwento ni Angelica, ang boses ay puno ng respeto. Mahilig siyang magbasa at mag-ayos ng kanyang mga alahas. Lumapit si Angelica sa isang antigong aparador na gawa sa kahoy at maingat na binuksan ito. Sa loob ay isang kahon na balot sa pelus. Inilabas niya ito at ipinatong sa mesa. Alam kong malapit na ang kasal niyo ni Marco, sabi ni Angelica habang binubuksan ang kahon. At bilang tradisyon sa aming pamilya, ang bagong miyembro ay binibigyan ng isang bagay na pagmamay-ari noon ni Tita. Tumambad sa paningin ni Liana ang koleksyon ng mga alahas. Mga hikaw na kumikinang, mga kwintas na gawa sa perlas, mga singsing na may iba't ibang hiyas, ang bawat isa
ay tila may sariling kwento. Wow! Yun lang ang nasabi ni Liana. Maganda, di ba? Sabi ni Angelica. Gusto kong tulungan mo akong pumili ng isang bagay na babagay sa'yo. Isang wedding gift mula sa akin at mula kay tita. Naluha si Liana sa narinig. Ang kabaitang ipinapakita ni Angelica ay isang balsamo sa kanyang sugatang damdamin. Nako, Angelica, hindi na kailangan. Sobra-sobra na to. Shh! Kailangan. Gusto kong maramdaman mo na welcome ka dito. Hinawakan ni Angelica ang kanyang kamay. Ang paghawak na yon ay mainit at tila totoo. Isa-isang ipinakita ni Angelica ang mga alahas. Kinukwento kung saan at kailan ito isinusuot ng kanyang tita Isabela. Nakinig lang si Liana, panandali ang nakalimutan ng bigat ng kanyang problema. Sa wakas, naramdaman niyang may kakampi siya sa loob ng malaking bahay na ito. Habang abala sila sa pagtingin, biglang napahawak si Angelica sa kanyang lalamunan. Nako, parang bigla akong nauhaw. Ang init pala dito. Tumingin ito kay Liana. Liana, I'm so sorry, pero pwede mo ba akong ikuha ng isang basong tubig sa kusina? Please? Oo naman. Mabilis na sagot ni Liana. Masaya na may magagawa siya para dito. Iniwan niya ang kanyang shoulder bag sa isang silya malapit sa mesa at nagmamadaling lumabas ng silid. Ang ilang minutong pagkawala ni Liana ay ang tanging oras na kailangan ni Angelica. Sa bilis ng isang magnanakaw, kinuha ni Angelica mula sa ilalim ng kahon ang isang maliit na telang nakatupi. Sa loob nito ay ang nawawalang emerald brooch, ang alahas na matagal na niyang itinago. Ang totoong kwento ay hindi ito ninakaw ng kasambahay. Siya, sa kanyang kabataan at pagiging rebelde, ang kumuha nito para ibenta, ngunit hindi niya na ituloy dahil sa takot. Itinago niya ito sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang simbolo ng kanyang pagkakamali ay magiging perpektong sandata. Mabilis niyang sinilip ang bag ni Liana na bahagyang nakaawang. Walang kahirap-hirap, maingat niyang inihulog ang brooch sa loob, sa ilalim ng pitaka at panyo. Isinara niya ang bag at bumalik sa pag-upo sa harap ng kahon na para bang walang nangyari. Pagbalik ni Liana na may dalang isang basong tubig, ngumiti si Angelica at nagpasalamat. Salamat, Liana. You're so kind. Nagpatuloy sila sa pagtingin ng mga alahas ng ilang sandali pa, ngunit tila may hinahanap na si Angelica. Ang kanyang mga galaw ay nagsimulang maging hindi mapakali. Teka, sabi niya, kinakalkal ang mga alahas. Parang may kulang, imposible. Ano yon? Tanong ni Liana. Hindi sumagot si Angelica. Mas lalo nitong binilisan ang paghahanap. Isa-isang itinaas ang mga kwintas at hikaw. Ang pananabik sa kanyang muka ay napalitan ng pag-aalala. Nasaan na yon? Andito lang yon kanina. Sigurado ako. Bulong niya sa sarili. Sapat lang para marinig ni Liana. Bigla itong tumigil. Dahan-dahan itong tumingin kay Liana. Ang mga mata ay nanlalaki sa isang emosyong hindi maintindihan ni Liana. At pagkatapos, sa isang tinig na puno ng hindi makapaniwalang takot, sumigaw ito. Diyos ko! Sigaw ni Angelica, sabay takip ng bibig. Ang brooch ni tita, yung emerald brooch, nawawala. Ang kanyang mga mata, na puno ng kunwaring pagkatakot at gulat, ay nakatutok ng diretso kay Liana na para bang sinasabing, ikaw ang kumuha. Isang nakabibinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Agad na napabitaw si Marcos sa hawak niyang blueprints. Ang tunog na yon, matinis at puno ng takot, ay nanggagaling sa direksyon ng dating silid ng kanyang ina. At isa lang ang may-ari ng boses na yon. Angelica! Mabilis siyang tumakbo. Ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Ano ang nangyari? Nadulas ba ito? Nasaktan? Habang papalapit siya, kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib, ang mga imahe ng kung ano-anong posibleng aksidente.
Ngunit ang bumungad sa kanya pagbukas niya ng pinto ay isang eksenang higit pa sa inaasahan niya. Si Angelica ay nakatayo sa tabi ng mesa, nanginginig. Ang dalawang kamay ay nakatakip sa bibig. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat at puno ng luha. Sa harap nito, nakabukas ang lumang kahon ng alahas ng kanyang ina. At sa kabilang panig ng mesa, nakatayo si Liana. Hindi ito gumagalaw. Maputla ang mukha na parang naubusan ng dugo. At ang mga mata nito ay nagpapakita ng parehong gulat. Ngunit may kasamang pagkalito. Anong nangyari? Tanong ni Marco. Ang boses ay nag-aalala. Lumilipat ang tingin mula kay Angelica patungo kay Liana. Marco? Humikbi si Angelica. Itinuro ang kahon ng alahas. Nawawala. Yung emerald brooch ni Tita Isabela. Nawawala. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Ang emerald brooch. Ang paboritong alahas ng kanyang ina. Ang simbolo ng legasya ng kanilang pamilya. At ang mitya ng pinakamalalim na sakit ng kanyang ama. Paano? Sigurado ka ba? Tanong niya. Lumapit para tingnan ang kahon. Kanina lang, kasama ko si Liana dito. Nagsimulang magkwento si Angelica sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ipinapakita ko sa kanya ang mga alahas. Tapos nauhaw ako at nagpasuyo ako sa kanya na ikuha ako ng tubig. Pagbalik niya. Nang itutuloy ko na sanang ipakita sa kanya ang brooch, wala na. Wala na, Marco. Ang bawat salita ay tumatagos sa isip ni Marco. Tiningnan niya si Liana, naghahanap ng sagot ng kahit anong paliwanag. Hindi ko alam. Halos pabulong na sabi ni Liana. Nanginginig ang kanyang mga labi. Wala akong kinuha. Ang boses nito ay mahina at basag. Para sa isang taong hindi nakakakilala sa kanya, ang kanyang reaksyon ay maaaring ituring na pag-amin ng kasalanan. Ngunit kilala ni Marco si Liana. Ang babaeng ito ay hindi magnanakaw. Kami lang dalawa ang nandito, Marco. Simula pa kanina. Dagdag pa ni Angelica na lalong nagdiin sa sitwasyon. Napahilamos si Marco sa kanyang muka. Ang isip niya ay nagugulo. Ang puso niya ay nagsasabing magtiwala kay Liana. Pero ang mga sirkumstansya, ang mga ebidensya ay lahat nakaturo sa kanya. Sino pa nga ba? Silang dalawa lang ang naroon. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses na malamig at may awtoridad ang pumuno sa silid. May problema ba dito? Pumasok si Mang Carding. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang presensya ay mabigat. Tumingin ito mula kay Angelica na umiiyak, patungo kay Liana na tulala, at sa nakabukas na kahon ng alahas. Ikinuwento muli ni Angelica ang nangyari, at sa bawat salita nito, mas lalong bumibigat ang tingin ni Mang Carding kay Liana. Nararamdaman ni Marco na nasusukol siya. Nasa isang panig ang kanyang pinsan na biktima. Nasa kabilang panig ang kanyang fiancé na akusado. At sa kanyang harapan ay ang taong kumakatawan sa mga mata at tainga ng kanyang ama. Alam niya kung gaano kabanal para sa kanyang papa ang mga alaala ng kanyang ina. Ang pagnanakaw sa alinman sa mga ito ay katumbas ng paglapastangan. Tumingin si Marco kay Liana. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Liana, please, sabihin mo sa akin ang totoo. Bigyan mo ako ng dahilan para paniwalaan ka. Ngunit si Liana ay tila napipi ng sitwasyon. Tanging mga luha na lang ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Para maging patas sa lahat, nagsalita si Mang Carding. Ang boses ay walang bahid ng emosyon. Siguro ay dapat nating tingnan ang bag ni Ma'am Reyes. Ang mungkahi ay parang isang malakas na sampal sa pandinig ni Marco. Isang direktang akusasyon, isang utos na hindi niya kayang tanggihan at hindi niya kayang gawin. Hindi! Mabilis niyang sagot. Hindi natin kailangang gawin yan. Bakit hindi, Sir Marco? Tanong ni Mang Carding. Kung wala siyang itinatago, wala namang masama.
Hindi ba? Ito ang pinakamadaling paraan para malinis ang pangalan niya. Ang lohika ni Mang Carding ay simple at brutal. At sa isang iglap, lahat ng mata ay napunta kay Marco. Naghihintay ng kanyang desisyon. Nag-aalab ang digmaan sa loob niya. Ang pagmamahal niya kay Liana ay sumisigaw na protektahan ito, na ipagtanggol, na alisin sa nakakayang sitwasyong ito. Ngunit ang anino ng kanyang ama, ang takot na muli itong madismaya, ang bigat ng ebidensya, ay pumipigil sa kanya. Nag-atubili siya. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Ang kanyang pananahimik at pag-aalinlangan ay mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo. Nakita ito ni Liana. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Nakita niya ang pag-aatubili sa kilos ng lalaking dapat sanay kanyang tagapagtanggol. Sa isang iglap, naramdaman niyang gumuho ang mundong kanyang kinatatayuan. Ang sakit ay hindi dahil sa akusasyon ni Angelica o sa malamig na tingin ni Mang Carding. Ang sakit ay nagmula sa pananahimik ni Marco. Sa wakas, si Liana ang bumasag sa katahimikan. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang kanyang mga kamay ay naging matatag. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa upuan. Dinala niya ito sa gitna ng mesa at tiningnan niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at bigong pagmamahal. Dahan-dahan, binuksan niya ang zipper ng kanyang sariling bag. "Sige," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. "Tingnan niyo." Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas matunog pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Para kay Liana, ang bawat segundo ay tila 1 oras na gumagapang. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanyang bag na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Isang imbitasyon sa kahihiyan na siya mismo ang nagbigay. Si Mang Carding ang unang kumilos. Walang pag-aalinlangan, lumapit ito sa mesa. Ang kanyang mga kamay, magaspang at kulubot dahil sa edad, ay pumasok sa personal na espasyo ni Liana. Naramdaman ni Liana ang bawat paggalaw na yon na parang isang paglapastangan. Unang inilabas ang kanyang pitaka. Sunod ang isang suklay, isang panyo. Mga ordinaryong bagay na naglalaman ng kanyang ordinaryong buhay. Sa bawat bagay na inilalabas, isang bahagi niya ang umaasa. Sana wala. Sana panaginip lang ito. Sana nagkakamali lang si Angelica. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Huminto ang kamay ni Mang Carding sa loob ng bag. May naramdaman itong matigas at malamig. Dahan-dahan nitong inilabas ang kamay. At doon, sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo, isang bagay ang kumislap. Isang makinang, malalim na berdeng hiyas na papalibutan ng maliliit na diamante na nakakabit sa isang pilak na alpiler. Para kay Liana, ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang lahat ng tunog ay naglaho. Tanging ang imahe lang ng alahas na yon ang malinaw sa kanyang paningin. Iyon ang brooch, ang emerald brooch mula sa litrato, ang nawawalang pamana ng pamilya, Bilena. Nasa kamay ng gwardya at galing sa kanyang bag. Isang malakas na paghinga ang narinig niya mula kay Angelica, isang tunog ng perpektong pag-arte ng pagkagimbal. Diyos ko, Liana. Pero hindi kay Angelica nakatingin si Liana. Napako ang tingin niya kay Marco. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha nito. Ang pagkunot ng noo sa hindi makapaniwalang sakit. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagmamahal para sa kanya, ay ngayon puno ng wala. Isang blangkong pader ng pagkalito at pagkadurog. Hindi nito alam kung ano ang paniniwalaan. At para kay Liana, ang pag-aalinlangang iyon ay mas masakit pa sa 1,000 akusasyon. Hindi akin yan. Halos paos niyang sabi. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang lalamunan.
Lumingon siya sa kanilang lahat. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Maniwala kayo sa akin. Ngunit ang mukha ni Mang Carding ay isang maskara ng malamig na paghuhusga. Si Angelica naman ay nagsimulang umiyak. Paano? Paano mo nagawa ito sa amin, Liana? Pagkatapos ng lahat, tinuring ka naming pamilya. Ang bawat salita ay isang dagok, isang bitag, na perpektong isinara sa kanya. Wala siyang kawala, walang maniniwala. At si Marco, nakatayo pa rin itong parang isang estatwa, hindi makapagsalita. Ang pananahimik nito ang pinakamatinding hatol sa lahat. Sa puntong iyon, isang bagay ang nagsalita mula sa katauhan ni Mang Carding. Hindi ang boses ng isang hamak na gwardya, kundi ang boses ng isang taong may kapangyarihan at awtoridad. Isang boses na pinal at hindi matitinag. Sa tingin ko, malinaw na ang lahat. Ang mga salitang yun ang gumising kay Liana mula sa kanyang pagkakatulala. Malinaw na. Oo, malinaw na nga. Malinaw na wala siyang lugar sa mundong ito. Malinaw na ang pagmamahal na inakala niyang matibay ay kasinrupok ng salamin. Malinaw na nag-iisa na naman siya. Tumingin siyang muli kay Marco. Sa huling pagkakataon, naghahanap ng kahit katiting na pag-asa, ng kahit isang kislap ng tiwala. Wala siyang nakita. Naramdaman niya ang lamig ng ginto sa kanyang daliri. Ang singsing na simbolo ng lahat ng kanilang mga pangarap. Isang simbolo na ngayon ay isa na lamang kasinungalingan. Dahan-dahan, sa nanginginig na kamay, hinubad niya ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang bawat pag-usad nito sa kanyang balat ay isang paalala ng bawat pangakong napako. Lumapit siya sa mesa. Hindi niya tiningnan ang brooch. Hindi niya tiningnan si Angelica o si Mang Carding. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa wasak na mukha ni Marco. Marahan niyang inilapag ang singsing sa makintab na kahoy katabi ng nakakahiyang ebidensya. Ang tunog ng paglapat ng ginto sa mesa ay tila isang malakas na kalabog sa loob ng silid. Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, basag, ngunit puno ng huling piraso ng kanyang natitirang dignidad. Ang pagmamahal ko siguro ay mahirap, sabi niya. Ang bawat salita ay malinaw at mabigat. Pero ang dignidad ko, hindi. Tumalikod siya. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya palayo. Palabas ng silid. Palayo sa mga matang mapanghusga. Palayo sa lalaking hindi naniwala sa kanya. Palayo sa durog niyang mga pangarap. At sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pagbagsak ng lahat ng bagay na minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nakatayo si Don Ricardo sa gitna ng silid, isang hindi kilalang manonood sa sarili niyang dula. Ang emerald brooch ay kumikinang sa ibabaw ng mesa, isang malamig at matigas na katibayan ng kanyang tagumpay. Katabi nito, ang singsing na iniwan ni Liana ay tila isang maliit na patak ng ginto na nawalan ng lahat ng kinang. Ang eksena ay kumpleto na. Ang bitag ay gumana. Ang babae ay umalis na. Nanalo siya. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Marco, ang kanyang kaisa-isang anak, na nakatayo na parang binagsakan ng langit at lupa, walang kahit anong lasa ng tagumpay sa kanyang lalamunan, biglang kumilos si Marco. Sa isang iglap, nabuhayan ito ng ulirat at tumakbo palabas ng silid. Ang sigaw nito ay isang desperadong pagtawag. Liana! Sinundan niya ito ng tingin. Hinayaan niya. Alam niyang huli na ang lahat. Ilang sandali lang, bumalik si Marco, mag-isa. Ang kanyang mga balikat ay bagsak, ang kanyang paghinga ay habol, ang kanyang mukha ay larawan ng sukdulang pagkatalo. Wala na siya. Sabi nito, ang boses ay basag. Si Angelica ay lumapit. Hinahaplos ang braso ng pinsan. Marco, it's for the best. Nilinlang ka lang niya.
We should be celebrating. Celebrating? Isang sigaw na puno ng galit ang biglang pumuno sa silid. Isang sigaw na hindi pa kailanman naririnig ni Don Ricardo mula sa kanyang anak. Humarap si Marco sa kanilang dalawa. Ang mga mata ay nag-aapoy sa sakit. Masaya na ba kayo? Ha? Nasira niyo na ang buhay ko. Naitaboy niyo na ang babaeng mahal ko. Masaya na ba kayo? Tumingin ito kay Don Ricardo, kay Mang Carding. At ikaw, mula pa sa simula, alam ko na, ang mga tingin mo, ang mga kilos mo. Nagagalak ka ba ngayon na napatunayan mong tama ka? Walang salitang lumabas sa bibig ni Don Ricardo. Nanatili siyang nakatayo, tinatanggap ang bawat salita na parang suntok sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng uniforme ni Mang Carding, ang puso ni Don Ricardo Villena ay nagsimulang makaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang kurot ng pagsisisi. Tinalikuran sila ni Marco at padabog na umalis. Iniwan ang 3 tao sa silid ng mga alaala. Isang umiiyak na biktima, isang tahimik na gwardya, at ang multo ng isang wasak na pag-ibig. Hindi na nagtagal si Don Ricardo doon. Tahimik siyang umalis at nagtungo sa kanyang opisina, ang kanyang santuaryo. Hinubad niya ang uniforme ni Mang Carding. Sa wakas, malaya na siyang maging si Don Ricardo Villena, ang makapangyarihang tycoon. Ngunit habang suot na niya ang kanyang mamahaling damit, ang pakiramdam ng kapangyarihan ay hindi dumating. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan at bigat ang bumalot sa kanya. Kumuha siya ng isang baso at nagsalin ng pinakamamahaling brandy. Umupo siya sa kanyang leather na upuan, sa likod ng kanyang malaking mesa at uminom. Inaasahan niyang ang init ng alak ay magbibigay ng kahit anong kaginhawaan, ngunit wala. Ang tanging nakikita niya sa kanyang isipan ay hindi ang mukha ni Marco na galit, kundi ang mukha ni Liana bago ito tumalikod. Ang dignidad sa mga mata nito, ang paraan ng paglapag nito ng singsing sa mesa, hindi galit, kundi isang tahimik na pagsuko na mas matindi pa sa anumang sigaw. Ang pagmamahal ko siguro ay mahirap, pero ang dignidad ko, hindi. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nanalo siya. Pinrotektahan niya ang kanyang anak. Ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang natalo? Bakit ang tagumpay ay may lasa ng abo? Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Angelica. Ang mga mata ay medyo pula pa. Tito, okay lang po ba kayo? Malambing nitong tanong. Huwag niyo na pong isipin si Marco. Magagalit lang yon sa simula. Pero matatanggap din niya. Ang mahalaga, nailigtas niyo siya. Tumingin lang si Don Ricardo sa baso niya. Ang dating nakakaaliw na presensya ni Angelica ay biglang nakakairita. May kung anong hindi tama, isang pakiramdam ng pagkainis na hindi niya maintindihan. Iwanan mo muna ako, Angelica, sabi niya, sa boses na mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Natigilan si Angelica, ngunit mabilis ding nakabawi. Sige po, Tito, magpahinga na po kayo. At tahimik itong lumabas. Naiwan siyang muli sa katahimikan, kasama ang kanyang brandy at ang mga multo sa kanyang isipan. Itinaas niyang muli ang baso para uminom nang may kumatok na naman. Sa pagkakataong ito, mas mahina. Pasok! Walang gana niyang sabi. Pumasok si Manang Elena, ang kanilang matagal ng kasambahay at katiwala. May dala itong isang basong tubig sa isang maliit na tray. Sir, sabi nito sa magalang na boses. Gabi na po. Baka po kailangan niyo ng tubig. Hindi sumagot si Don Ricardo. Alam niyang may iba pang dahilan kung bakit ito naroon. Si Elena ay hindi basta-basta pumapasok sa kanyang opisina. Inilapag ni Manang Elena ang tubig sa mesa. Hindi ito agad umalis. Nag-atubili ito ng ilang sandali na para bang may mabigat na gustong sabihin. Ano yon, Elena? Tanong ni Ricardo. Medyo nainip na. Yumuko si Manang Elena. Sir, pasensya na po sa abala.
Pero may isang bagay lang po akong napansin kanina na sa tingin ko ay dapat niyong malaman. Ano yon? Tungkol po sa CCTV camera sa pasilyo, malapit sa dating silid ni Ma'am Isabela. Natahimik si Manang Elena, tila naghahanap ng tamang salita. Ano ang tungkol sa camera? Mariing tanong ni Don Ricardo. Tumingin si Manang Elena nang diretso sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Bigla po itong huminto sa pag-record kaninang hapon, sir. Mga 5 minuto po itong patay bago marinig ang sigaw ni Ma'am Angelica. Ang galit ni Marco ay parang isang bagyo na humagupit at nag-iwan ng wasak na katahimikan. Nagkulong siya sa kanyang silid. Ang bawat sulok ay isang paalala ng pagkawala ni Liana. Nandoon pa rin ang amoy ng kanyang pabango sa unan. Nandoon ang librong huli niyang binasa sa nightstand. Ang bawat bagay ay isang patalim na lalong humihiwa sa kanyang puso. Ang sakit. Ang pagsisisi. Bakit siya nag-atubili? Bakit kahit sa isang saglit ay pinahintulutan niyang magkaroon ng duda sa kanyang puso? Ang pananahimik niya ang pumatay sa kanilang dalawa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, pumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ama, hindi bilang si Mang Carding, kundi bilang si Don Ricardo Villanueva. Nakasuot ito ng mamahaling roba, ngunit ang anyo sa mukha nito ay hindi anyo ng isang nagtagumpay. Ito ay anyo ng isang taong nababagabag. Marco, umalis na kayo, sabi ni Marco. Hindi ito tinitingnan. Iwanan niyo akong mag-isa. Hindi gumalaw si Don Ricardo. Lumapit ito at umupo sa paanan ng kama. May sinabi sa akin si Manang Elena. Hindi umimik si Marco. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Ang CCTV camera sa pasilyo, malapit sa kwarto ni mama mo. Patuloy ni Don Ricardo. Huminto ito ng 5 minuto bago sumigaw si Angelica. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang mga salitang yon ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng isang napakadilim na gabi. Isang kislap. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ko alam. Pag-amin ng kanyang ama. At sa unang pagkakataon, narinig ni Marco ang pag-aalinlangan sa boses nito. Pero kailangan nating malaman. Sa isang iglap, ang naglalatang na galit ni Marco ay napalitan ng isang desperadong pag-asa. 5 minuto. 5 minutong walang nakakakita. 5 minuto na sapat para gawin ang isang bagay na karumal-dumal. Mabilis silang nagtungo sa security room. Ang katahimikan sa pagitan nilang mag-ama ay mabigat. Pareho silang may iniisip, parehong umaasa, parehong natatakot sa kung ano ang kanilang matutuklasan. Sa harap ng maraming monitor, iniutos ni Don Ricardo sa security head na i-rewind ang footage. Pinanood nila ang bawat galaw. Nakita nila si Liana na masayang sumusunod kay Angelica papasok sa silid. Makalipas ang ilang minuto, nakita nila si Liana na nagmamadaling lumabas marahil para kumuha ng tubig. At pagkatapos, naging itim ang screen. Timestamp, 2:47:13 p.m. Parang huminto ang paghinga ni Marco. Pinanood niya ang orasan na tumatakbo sa kanyang relo. 1, 2, 3, 4, 5 minuto. Biglang bumalik ang video. Timestamp, 2:52:14 p.m. Makalipas ang ilang segundo, nakita nila ang paglabas ni Angelica mula sa silid, tumatakbo at sumisigaw. I-replay mo, utos ni Marco. Ang boses ay nanginginig. Paulit-ulit nilang pinanood ang 5 minutong pagkawala. 5 minutong kadiliman na sumira sa kanyang buhay. Hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan niya si Angelica sa silid nito. Naabutan niya itong nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin na para bang walang nangyari. Angelica. Lumingon ito, isang perpektong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marco, pinsan! Kumusta na ang pakiramdam mo? Bakit namatay ang CCTV sa labas ng kwarto ni mama kanina? Diretsahan niyang tanong. Nakita niya ito. Sa isang iglap, bago nito mapigilan, nakita niya ang kislap ng takot sa mga mata nito.
Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito ay ang pagkawala. Napalitan ito ng pagkagulat at sakit. Ano? Anong sinasabi mo? At bakit mo ako tinatanong yan? Ako ba ang pinagbibintangan mo ngayon, Marco? Matapos ang lahat ng ginawa ng babaeng yon? Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata nito. Ngunit huli na. Nakita na niya. At iyon lang ang kailangan niya. Salamat sa sagot mo, malamig niyang sabi at tinalikuran na ito. Agad siyang nagmaneho patungo sa apartment na tinitirhan ni Liana. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay parang 1 kilometro. Nagdarasal siya na maabutan pa niya ito, na makakausap niya ito. Ngunit pagdating niya, ang pinto ay nakalock. Kumatok siya ng kumatok. Sumigaw ng kanyang pangalan, ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya ang landlady at nakiusap na buksan ang pinto. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang nakabibinging kawalan. Wala na ang mga gamit ni Liana, ang mga damit sa aparador, ang mga libro sa mesa, ang mga litrato sa pader. Lahat ay wala na. Malinis ang apartment na para bang hindi ito tinirhan kailanman, maliban sa isang bagay. Sa ibabaw ng maliit na lamesa sa gitna ng sala, may isang puting sobre. Nakasulat dito ang pangalan niya. Marco. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob ay isang maikling sulat. Marco, mahal kita. Lagi mong tatandaan yan. Pero hindi ko kayang magtayo ng buhay kasama ang isang lalaking hindi naniniwala sa akin. Sa pundasyon ng pagdududa, walang pag-ibig na mabubuhay. Paalam. Liana, gumuho ang mundo ni Marco. Niyakap niya ang sulat at napaluhod sa sahig na walang laman. Ang mga luha ng pagsisisi at sakit ay walang tigil sa pag-agos. Habang nakaluhod siya doon, sa gitna ng kawalan, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang pag-uusap nila ni Angelica ilang buwan na ang nakalipas. Noong panahong wala pa si Liana sa buhay niya. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga lumang gamit. Pinsan, kung may mga alahas ka dyan na ayaw mo na, sabihin mo lang, sabi ni Angelica habang tumatawa. May kaibigan ako na may-ari ng isang high-end na pawn shop sa Makati. Kayang-kaya niyang i-appraise yan para sa'yo. Isang high-end na pawn shop. Mabilis siyang tumayo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ngunit ngayon ay may kasama na itong determinasyon. Hinanap niya ang numero ng kaibigan niyang si Anton, na ang pamilya ay nasa negosyo ng alahas. Anton, pare, tulong! Sabi niya pagkasagot nito. O Marco, napatawag ka? May itatanong lang ako. Mabilis lang. Iyong emerald brooch ni Mama. Alam mo yon, di ba? Oo naman. Sikat na piyesa yon. Bakit? Huminga ng malalim si Marco. Mayroon bang nagtanong sa inyo o sa kahit sinong kakilala mo sa industriya tungkol sa pagbebenta o pag-appraise ng ganoong klaseng alahas? Nitong mga nakaraang buwan, natahimik si Anton sa kabilang linya, nag-iisip. Teka, parang meron nga. Hindi sa amin. Pero sa isang kakilala ko na may pawn shop sa Makati, may isang babae raw na nagtanong, dala ang litrato ng isang brooch na kamukhang-kamukha ng sa mami mo. Tinatanong kung magkano ang aabutin kung isasangla. Naramdaman ni Marco na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino raw? Kailan? Mga 2 o 3 buwan na siguro ang nakalipas. Hindi ko na matandaan ang pangalan, pare. Pero ang sabi ng kaibigan ko, maganda raw. Alta sosyedad ang dating. Parang pamilyar daw ang mukha. Angelica, bulong ni Marco. Angelica ba ang pangalan? Natahimik muli si Anton at pagkatapos ay nagsalita. Oo, pare. Angelica. Parang yun nga ang pangalan. Ang tawag sa telepono mula kay Marco ay parang isang kulog na gumising sa natutulog na diwa ni Don Ricardo. Ang bawat salitang binitiwan ng kanyang anak tungkol sa pawn shop, tungkol sa pagtatanong ni Angelica, ay isang piraso ng isang masalimuot na palaisipan na sa wakas ay nabubuo. Ang hinala
na nagsimula sa isang patay na CCTV camera ay isa na ngayong nagngangalit na apoy. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, ipinatawag niya ang lahat para sa isang pulong pampamilya sa malaking sala. Ipinatawag niya si Marco. Ipinatawag niya si Angelica. At sa isang tabi, tahimik na nakaupo ang isang lalaking hindi nila inaasahan. Si Mr. De Guzman, ang auditor ng Vilena Charity Foundation. Pumasok si Angelica sa sala na may ngiti sa mga labi, handang gampanan ang papel ng isang nag-aalalang pamangkin. Ngunit nang makita niya si Mr. De Guzman, ang ngiti nito ay bahagyang natigilan. Si Marco naman ay pumasok na parang isang bagyo na naghihintay ng tamang sandali para manalasa. Ang mga mata nito ay malamig at matalim, nakatuon lamang sa isang tao, si Angelica. Umupo si Don Ricardo sa kanyang paboritong silya, ang kanyang trono. Ngayon, hindi siya si Mang Carding, siya si Don Ricardo Villena, at ang kanyang sala ay ang kanyang korte. Salamat sa pagdating ninyong lahat, panimula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. May ilang bagay lang tayong kailangang linawin. Tumingin siya kay Angelica. Angelica, Iha, mayroon lang akong simpleng tanong. Bakit namatay ang CCTV sa pasilyo sa labas ng kwarto ng Tita Isabela mo sa loob ng 5 minuto bago ka sumigaw na nawawala ang brooch? Ang ngiti ni Angelica ay tuluyang naglaho. Napalitan ito ng isang perpektong ekspresyon ng pagkalito at sakit. Tito, bakit niyo naman ako tinatanong niyan? Hindi ko alam. At bakit parang ako pa ang may kasalanan? Hindi kita sinisisi, sagot ni Don Ricardo. Nagtatanong lang ako. Kung gayon, ako ang magtatanong. Biglang sabat ni Marco, ang boses ay matigas. Tumayo ito at humarap kay Angelica. Bakit 3 buwan na ang nakalipas? Nagpunta ka sa isang pawn shop sa Makati at nagtanong kung magkano mo maaaring isanla ang isang emerald brooch na kamukhang-kamukha ng kay Mama. Ang mukha ni Angelica ay biglang namutla. Nawala ang lahat ng kulay dito. Tila ba isang multo ang kanyang nakita? Ano? Hindi totoo yan. Sino ang nagsabi sa'yo ng kasinungalingang yan, Marco? Ang may-ari mismo ng pawn shop, sagot ni Marco. Hindi inaalis ang tingin at handa siyang tumestigo. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Angelica. Tumingin ito kay Don Ricardo, naghahanap ng tulong. Tito, please. Pinagbibintangan nila ako. Hindi ko magagawa ang ibinibintang nila. Ngunit ang mukha ni Don Ricardo ay hindi na nagpakita ng anumang emosyon. At diyan na po tayo papasok, Don Ricardo. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Mr. De Guzman. Binuksan nito ang dalang briefcase at naglabas ng isang folder na puno ng mga dokumento. Sa loob ng nakaraang 2 buwan, napansin ko ang ilang hindi maipaliwanag na withdrawals mula sa pondo ng foundation, sabi ng auditor, habang inilalapag ang mga papel sa mesa. Maliliit na halaga sa simula, pero unti-unting lumaki. Nang sinubukan kong i-trace, lahat ay konektado sa mga proyektong inaprubahan ni Ma'am Angelica, mga proyektong hindi naman pala umiral. Ang bawat salita ng auditor ay isang pako sa kabaong ni Angelica. Ayon sa aming investigasyon, patuloy ni Mr. De Guzman, ang kabuuang halaga ng nawawala sa pondo ay umaabot na sa halos 5 milyong piso. At ang pera, na-trace namin sa mga bank account na konektado sa isang lalaking may malaking pagkakautang sa mga kasino. Sa puntong yun, bumagsak si Angelica. Nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Napaupo ito sa sahig, humahagulgol, hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa purong pagkatalo. Bakit, Angelica? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay basag na. Bakit mo ginawa ito sa amin? Sa tiwala na ibinigay ko sa'yo? Tumingala si Angelica. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at galit. Bakit? Dahil pagod na akong maging anino niyo lang. Pagod na akong maging yung mahirap na kamag-anak na kailangang laging magpasalamat.
Kayo, nasa inyo na ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan. Ano ba naman ang 5 milyon kumpara sa yaman ninyo? At si Liana? Tanong ni Marco. Bakit mo siya idinamay? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Angelica. Si Liana? Dahil perpekto siya. Masyado siyang mabait. Masyadong malinis. Alam ko, sa oras na makita mo ang kabutihan niya, Tito, makikita mo rin ang mga pagkukulang ko. Siya ang magiging bagong paborito, kaya kailangan ko siyang sirain. Kailangan ko ng isang malaking gulo para pagtuunan ninyo ng pansin, para hindi niyo mapansin ang ginagawa ko sa foundation. Napatayo si Don Ricardo. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal. Naramdaman niya ang isang pamilyar na pait sa kanyang lalamunan, ang lasa ng pagkakamali. Hindi siya ang matalinong hari sa larong ito. Siya ang peon na isinakripisyo, ang sarili niyang pagdududa, ang sarili niyang takot mula sa nakaraan, ang naging susi para manipulahin siya. Ang kanyang pagsubok kay Liana ay naging perpektong entablado para sa mas malaking kasalanan ni Angelica. Siya ang nagbukas ng pinto para sa demonyo. Security, sabi niya sa intercom. Ang boses ay walang buhay. Dalhin niyo si Ma'am Angelica palabas. Habang kinukuha ng mga gwardya ang umiiyak at sumisigaw na si Angelica, nanatiling nakatayo si Don Ricardo, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Nang sa wakas ay tumahimik na ang silid, tanging silang mag-ama na lang ang natira. Humarap si Marco sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagalit. Ito ay puno ng isang malalim at nakakapanghinang lungkot. Ngayon, nakikita niyo na ba pa? Sabi ni Marco. Sa unang pagkakataon ay tinawag siyang pa sa loob ng mahabang panahon. Sinira ninyo ang kaligayahan ko dahil lang sa mga multo ng sarili ninyong nakaraan. Ang mga salitang yon ay tumama kay Don Ricardo ng mas malakas kaysa sa kahit anong sampal. Napayo ko siya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang yaman. Ang natira ay isang matandang lalaki, puno ng pagsisisi. Tumingala siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Si Liana, tanong niya sa mahinang-mahinang boses. Nasaan? Nasaan ang batang yon? Ang hangin sa San Felipe ay sariwa at malinis, malayo sa usok at bigat ng syudad. Dito, sa maliit na bayan sa Laguna kung saan siya lumaki, sinubukang buuin muli ni Liana ang kanyang sarili. Ang operasyon ng kanyang tiyupeping ay naging matagumpay, salamat sa tulong ng mga kapitbahay at sa maliit na naipon na naibenta niya mula sa kanyang negosyo. Ang bawat araw ay isang hamon para bumangon at kalimutan ng sakit. Ngunit ang mga bulaklak sa kanilang maliit na hardin ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy. Ang pag-aalaga sa mga ito ay isang uri ng terapya. Habang pinapalago niya ang mga halaman, unti-unti rin niyang pinaghihilom ang sariling mga sugat. Isang hapon, habang abala siya sa pagdidilig ng mga rosas, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang simpleng bahay. Isang sasakyan na alam niyang hindi nabibilang sa lugar na yon. Bumukas ang pinto sa likuran at mula doon, lumabas ang isang taong hindi niya inaasahang makikita pa kailanman. Si Don Ricardo Villena. Ngunit ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay hindi ang makapangyarihang tycoon na nakikita niya sa mga magasin o ang mapanghusgang gwardya na si Mang Carding. Ang nakikita niya ay isang matandang lalaki na tila pinabigat ng pasanin ng buong mundo. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang hukot, ang kanyang mga mata ay pagod, at ang dating tindi ng kanyang presensya ay napalitan ng isang aura ng pagsisisi. Nabitawan ni Liana ang hawak niyang pandilig. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang halo ng takot at lumang sakit. Dahan-dahang naglakad si Don Ricardo palapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila maingat. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya,
sa labas lamang ng kanilang bakod na kawayan. "Liana," sabi nito. Ang boses ay mahina at puno ng isang emosyong hindi pa niya naririnig mula dito. "Iha." Hindi sumagot si Liana. Hinintay lang niya kung ano ang sasabihin nito. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Tumingin ito sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang walang halong katapatan. "Nandito ako para humingi ng tawad," sabi nito. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ko pinagsisisihan ang lahat ng nagawa ko sa'yo. Ang aking pagdududa, ang aking mga pagsubok, ang sakit na idinulot ko. Lahat ng yon ay mali. Ikinuwento nito ang lahat. Ang tungkol sa nakaraan niya, ang babaeng nanloko sa kanya, ang takot na naging lason sa kanyang puso sa loob ng 30 taon. Ikinuwento nito kung paano siya naging bulag, kung paano siya nagamit ni Angelica. Hindi siya naghahanap ng palusot, nagpapaliwanag lang siya. "Ang takot ko na masaktan ang aking anak." Pagtatapos niya, ang boses ay nanginginig na. Ang siya mismong naging dahilan kung bakit ko siya sinaktan ng lubusan. At sa proseso, sinaktan ko ang isang inosenteng tao. Sinaktan kita. Napayuko si Don Ricardo, ang makapangyarihang Don Ricardo Villena. Yumuyuko sa harap niya. "Hindi ako nandito para hilingin sa'yo na bumalik ka kay Marco. Hindi ako nandito para hilingin ang kahit ano. Nandito lang ako para sabihin na patawarin mo sana ang isang makasariling matanda na naligaw ng landas." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Liana. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang bagay na mas malambot. Pag-unawa. Sa likod ng marangyang sasakyan, bumukas ang isa pang pinto. Lumabas si Marco. Payat ito at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Liana ang parehong pagmamahal na minsan niyang kinapitan. Lumapit si Marco sa tabi ng kanyang ama. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya si Liana na parang isang taong uhaw na nakakita ng tubig. "Liana," sabi niya sa wakas. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Alam kong wala akong karapatan. Alam kong sinaktan kita sa paraang hindi mapapatawad. Ang pagdududa ko, iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Pero kung may natitira pa diyang kahit katiting na puwang sa puso mo." Humakbang siya palapit. "Hindi ako nangangako ng mansyon o ng yaman. Ang maipapangako ko lang ay ito," sabi niya. Itinuro ang kanyang puso. Isang pagmamahal na natutunan na ang leksyon. Isang pagmamahal na hinding-hindi na muling magdududa. Isang pagmamahal na handang maghintay kahit gaano katagal. "Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon para patunayan yan." Tumingin si Liana mula kay Marco patungo kay Don Ricardo. Nakita niya ang isang pamilyang wasak na sinusubukang buuin muli ang kanilang mga sarili. At naunawaan niya na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa kanila. Para rin ito sa kanya, para makalaya siya sa bigat ng nakaraan. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngamang ngiting nagmula sa isang pusong handa ng maghilom. Hindi niya kailangang sumagot. Ang nangiting iyon ay sapat na. Ilang buwan nang lumipas, ang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan sa Maynila. Ginanap ito sa maliit na kapilya sa San Felipe na papaligiran ng mga simpleng tao at ng pamilyar na amoy ng mga bulaklak. Si Liana, sa kanyang simpleng puting bestida, ay naglakad sa aisle. Sa dulo, naghihintay si Marco. Ang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Sa isang tabi, nakaupo si Don Ricardo. Hindi sa gitna kundi sa isang sulok, isang tahimik na manonood, habang pinapanood niya ang kanyang anak at ang babaeng minsan niyang hinusgahan na maging isa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting totoo, payapa, at puno ng pasasalamat.
Natagpuan niya hindi lang ang isang manugang, kundi ang isang anak na babae. At sa proseso, natagpuan din niya ang kapayapaan sa kanyang sarili. Ang pag-ibig natutunan niya ay hindi tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagharap dito ng may tapang. At ang tiwala, kapag nasira at muling nabuo, ay nagiging mas matibay pa kaysa dati. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagsubok ni na Marco at Liana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging isang paglalakbay din para sa akin ang pagkilala sa bawat karakter. Sa kanilang mga takot, sa kanilang mga pangarap, at sa kanilang mga pagkakamali. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa dami ng kanyang yaman, kundi sa tibay ng kanyang dignidad at sa busilak ng kanyang puso. Sana ay tumatak din sa inyo na ang pagpapatawad, gaano man kabigat ang kasalanan, ang siyang tunay na susi sa kapayapaan. At higit sa lahat, huwag tayong mapagod maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig na naghihilom at nagbubuklod. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Anong aral ang pinakanagustuhan ninyo? Aling eksena ang tumagos sa inyong mga puso? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, Kwentong Damdamin TV.